tag-ulan. Tumataas po ang usapin tungkol sa dengue. Bakit po dumarami ang kaso ng dengue sa panahon ng tag-ulan? Mga nanay, manood kayo, makinig kayo ng usapang ito dahil yung mga anak nyo lalo na papasok sa eskwela, mag-stay sa school at ganoon din sa bahay, mga kasambahay, ito yung mga dapat ninyong matutunan. Doc, go ahead please. Doc Ness. Napakagandang tanong po niyan para sa panahon po natin ngayon. Pero bago ko po sagutin yung yung tanong po ninyo, una bigyan ko lang po ng maikling background ng ating mga nanonood at nakikinig. So yung dengue infection po, nakukuha po natin yan ng mga tao mula sa pagkagat ng infected din na babaeng lamok na nabibilang doon sa tinatawag natin na Aedes aegypti. So, babae lang po sa mga lamok na to ang nangangagat kasi sila po yung nangangailangan ng dugo para po sa kanilang pagbubuntis at pangingitlog. Ngayon, kung sakali naman po na sila na po ay mangingitlog, kadalasan mahilig po silang mangitlog sa malinis at stagnant na tubig. So, yung mga tubig po na hindi dumadaloy. Kaya bilang kasagutan po sa tanong ninyo, pag ganito pong tag-ulan, naiipunan na po yung mga bagay sa ating kapaligiran, no? Kaya nagkakaroon po ng mga pockets of stagnant water like sa mga paso, sa mga drum or mga planggana po, no? O kaya sa bahay, yung mga pinagtatauban natin ng mga plato na hindi nalilinis ng regular. So nagkakaroon po ng mas maraming breeding sites o mas marami po yung pwede nilang pangitlugan. Kaya po pag ganitong tag-ulan, mas medyo ine-expect po talaga natin na tataas po talaga yung mga kaso po natin ng dengue. Okay, Miss Jackie, yan ang paliwanag, klaro, doktora, doon sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood. Ako, grabe pala itong babaeng lamok na ito. Infected na babaeng lamok, Aedes aegypti. Yan. Sa dami-daming nilalang, ito, babaeng lamok. Babaeng lamok, hindi lalaking lamok. Paano tayo mag-identify ng babaeng lamok, mga kasambahay? Siguro as we go on with our discussion, marami tayong maitatanong. At this point po, Doc Ness, andito naman po si Miss Jackie sa kanyang mga katanungan. Thank you po. Yes po, yung mga babaeng lamok, choosy po sila, gusto nila dun sa malinis na lugar, di ba? Talagang parang babae talaga. Okay, Asawa yan, no? Doc Ness, yes po. Doc Ness, ano naman po yung kasalukuyang sitwasyon ng dengue dito sa ating bansa? At bakit po mahalagang maging alerto tayo, ang publiko, no, lalo na ngayong darating na, o nagsisimula na nga po ang rainy season dito po sa Pilipinas? Thank you po, Doc Ness. Okay, so currently, actually maganda po yung mga datos na pumapasok sa atin ngayon kasi medyo nakakakita po tayo ng pagbaba sa kaso. Last year po kasi, 2025, medyo malaki po talaga yung itinaas ng dengue cases natin. Hindi lang naman po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo po. Pero sa ngayon po, kung ikukumpara po natin yung number of cases ng dengue natin ng January to May ng last year na umabot ng 114,000 siya. Sa ngayon, na ang naitatala pa lang po is nasa 50,000. So, nasa 56% po yan na pagbaba ng kaso. Pero yun nga po, sabi po natin, papasok pa lang po ang tag-ulan. So, hindi pa rin po tayo dapat na makampante. Kasi kung hindi po natin gagawin ang ating part o ating responsibilidad para mapababa ang kaso, posible pa rin po na humabol pa po tayo sa dami ng kaso. So hopefully, kaya po tayo nagkakaroon ng ganitong talakayan para magbigay po ng awareness sa mga tao. In preparation na rin po kasi papasok na po ang tag-ulan. Actually, na-declare na po pala this week yung tag-ulan na po tayo. So mas maganda pong handa tayo. Okay. Good news, Miss Jackie. Ang binabanggit ni Doktora ay pagbaba ng kaso. Kung last year, this is 25,
114,000. Nangangahulugan nito na 56% ang pagbaba dahil ang kaso ngayon ay 50,000 lamang. 114,000 last year. And then this time is 50,000. Pero sabi ni Doktora, pumasok na yung rainy season, kaya sana yung bilang na ito ay hindi na malagpasan kung marami tayong mga gagawing mga pag-iingat. Now, Doktora, para malaman ng ating mga kababayan at makapag-ingat na rin sila, ano yung mga unang symptoms ng dengue na symptoms ng dengue po na hindi dapat baliwalain, lalo na sa mga bata at ganun din po doon sa mga nakatatanda. Okay, so ang dengue po kasi all ages naman po talaga ang maaapektuhan niyan. Kasi basta po nakagat ng lamok, na-infected po yung lamok, magkakaroon pa rin po tayo. Although, syempre, mas pinoprotektahan po natin usually yung mga vulnerable ages natin, yung mga sobrang bata, tsaka yung sobrang matanda. So, kadalasan po yung mga common symptoms po ng dengue, unang-una na po dyan yung lagnat, no? Tapos kadalasan po, ang lagnat po ng dengue talaga pong mataas yan at persistent. Pag sinabi nating persistent, ibig sabihin talagang panay-panay po yung lagnat. Na kadalasan po, kahit iniinuman natin ng gamot, nagsiself-medicate kasi po yung iba, iniinuman ng gamot para sa lagnat, minsan wala pang ilang oras, babalik na po yung lagnat. So yan, isa po yan. So mataas na pabalik-balik po na lagnat. Pwede din po na magkaroon ng pananakit ng mga joints, yung mga kasukasuan or yung muscle po. Yung iba nagrereklamo po na masakit or parang may pressure or mabigat po yung likod ng kanilang mga mata. Yung iba po masakit ang tiyan. Tapos yung iba parang naduduwal-duwal po yan sila, no? And kapag medyo nasa later part na po, yung iba po nagde-develop po ng rashes. Paano po malalaman kung simpleng lagnat lang po, no, o yung possible dengue na ang nararanasan ng isang tao? Yun po, Doc Ness. Okay. So, diyan po talaga papasok yung importansya ng awareness ng mga kababayan po natin. Kasi kadalasan naman po talaga, kahit po dengue na po yung infection nila, mag-uumpisa po kasi siya na parang trangkaso lang. Kaya kadamihan o kadalasan po iisipin, parang simpleng lagnat lang yan, trangka-trangkaso. Pero kung alam po natin at aware po tayo na meron pong tinatawag na yung dengue infection, alam po natin, malalaman natin na usually kapag 2 days na po at least na naglalagnat po kayo or kung sino man po na miyembro ng pamilya, magpapa-check up na po kayo kasi kadalasan po, hindi po natin yan mako-confirm agad kung sa paunang symptom lang. Kasi nga, pwede naman po na parang trangkaso lang kasi talaga siya. So unless po na pumunta po tayo sa doktor, at least masuri po tayo, may mga laboratory po na pwedeng gawin, hindi po natin basta rin mako-confirm. So as long as aware po tayo, basta po may at least 2 araw po ng lagnat, magpunta na po tayo at magpakonsulta either po sa mga health centers or sa ospital or sa clinics po na malapit po sa inyo. Okay. Miss Jackie, susugan ko yung napakagandang tanong ni Miss Jackie Aquino, Doc Ness. Kanina may binabanggit si Miss Jackie. Paano malalaman kung yan ay dengue na? Sabi niyo, Doc, trangkaso, mayroon may binabanggit na akala nyo trangkaso lang yan. Pero kung 2 days na yan, dapat ma-check up para ma-confirm na dengue, may binanggit kayo ng laboratory. What kind of laboratory is that, Doc? Para sa kapakanan ng ating mga nakikinig right now. Kung 2 days na yung mga anak ninyo, kaya mga mahal sa buhay ninyo, at nakatira pa kayo doon sa mga prone doon sa mga malalamok na lugar, sige po, Doc. Anong dapat gawin? What kind of tests ang kailangan to confirm na dengue na po yan? Yes. So sa mga available po na facility, actually most of the facilities naman po available na yan. Meron po tayong tinatawag na dengue NS1 at saka yung dengue duo, yung IgG at saka IgM. Yun nga lang po, pag paunang araw pa lang po, ilang araw pa lang po ng lagnat, actually yung NS1 po ang unang pwedeng mag-positive po dun sa mga resulta. Although,
kapag po yan pinag-examine, yung iba po, pinagsasabay na po para mas tumaas po yung tsansa na kung sakaling dengue po, makita na po kagad natin sa laboratory. Ngayon, kung sakali naman po kasi yung ibang facility po, wala po sila nito, lalo na baka sa probinsya, wala po. Minsan, ang ginagamit na lang po, kahit yung plain lang po na complete blood count o yung CBC na tinatawag natin, kasi binabantayan po yung hematocrit at saka yung platelet po para makita po natin yung trend kung habang naglalagnat po yung pasyente natin. So usually Okay. available naman po yung information. Okay, Miss Jackie, klaro natin. Sa mga probinsya na wala nito, kung sakasakali, pero kung mayroon, congratulations. Kung wala, ang acceptable, na pwedeng-pwede, CBC, complete blood count. Ayan. Pwede bang sabihin, Doc, na magpapa-blood count ako, kaya nakagat ako ng lamok, sasabihin niya sa doktor, i-welcome ba agad ng doktor yan? O sasabihin ng doktor, ito, trangkaso lang, uminom ka ng ganito, and no need for a blood test. Pwede bang sabihin niya yan? O he will follow kung ano yung wish noong isang pasyente po? Okay. Kasi yan naman po, actually, nasa guidelines naman na po natin yan. So, yung sa mga doctors po, alam naman po na namin, supposed to be po yan, na basta may at least 2 days po ng fever, lalo na po sa mga ganitong panahon. Tapos yung characteristic or yung pagkakadescribe ng pasyente, posible na dengue. Kaso hindi available yung dengue confirmatory test natin. Pwede po natin i-monitor yung patient using CBC. So ikaklaro ko lang po na ang CBC po, hindi po siya pang-confirm ng dengue. Kaya lang po, kung talaga pong wala po tayo nung NS1 or yung dengue duo, then minomonitor po natin yung CBC para makikita po natin yung changes doon sa parameters or yung sa mga nakasulat po bale sa resulta kung compatible po siya sa dengue po. Pero syempre, mas maganda nga po kung ma-confirm. Opo. Okay. I stand corrected there, Miss Daki. Yung CBC, hindi yan pang-confirm. Pero pwedeng magamit yan doon sa mga wala na nung binagit ni Doktora NSI. Anong ibig sabihin nitong NSI, Doc? Saglit lamang po, Miss Jackie, para ma-elaborate natin, ma-emphasize natin. What is the meaning of NSI, Doc? Yung NSI po, antigen po siya, na Okay. nagiging positive siya kapag meron pong dengue yung pasyente. Ang maganda Okay. po sa kanya, siya po yung unang antigen level na makikita natin na tataas or magpa-positive sa mga may dengue po na patient. So, minsan po kasi katulad yung dengue duo, meron po dyan yung IgM, pero ito po kasi pwedeng mag-positive, ika-4, ika-5 pa ng araw ng lagnat. Pero yung antigen, minsan, unang araw, pangalawang araw, pwede na po siyang mag-positive. So, siya po talaga yung unang pwede nating ipang-test para malaman po if may dengue po yung pasyente natin. Okay.